was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nauwi sa barilan ang pagtugi sa itinuturong leader ng grupong nagbabagsak ng droga sa Angono sa Rizal. Bumunot umano ng baril at nagtangkang tumakas ang target ng makita ng mga operatiba. Pero sa huli, nasa kote siya ang kanyang asawa at 2 iba pa. Ang maaksyong pagtugis, tinutukan ni EJ Gomez, exclusive. Yan ang maaksyong tagpo sa drug buy-bust operation ng Angono Police na nauwi sa palitan ng putok ng baril sa kanilang target sa barangay Mahabang Parang noong Biyernes. Pakay nila ang mag-asawang drug suspects. Ang 57 anyos na target na si alias Lolo, nagtangka raw tumakas nang makita ng mga operatiba. Nag-draw ng baril itong si alias Lolo nung nahalata niya na parang nagsumenyas yung ating pulis. Tumakbo siyang bigla at paghabol sa kanya ng ating pulis, pinutukan niya. Sa gitna ng engkwentro, tinamaan sa braso ang lalaking target. Aresto kita sa pagbebenta ng pinagabawal na droga. 3 pakete ng hinihinalang shabu ang na-recover ng pulisya. Gayon din ang isang 38 caliber na baril na ginamit daw ng suspect. Kasunod na aresto ang 59 anyos na asawa ni alias Lolo na nahuli raw sa akto ng pulisya na nagbebenta ng droga sa 2 tao na mag-asawa rin. Nadakip din ang 2. Nakumpiska ang isa pang 38 caliber na baril mula sa isa pang suspect na si alias Kobe. Gayon din ang 2 pakete ng umano'y shabu. Base sa investigasyon, si alias Lolo ang leader umano ng grupong nagbabagsak ng iligal na droga sa lugar. Pero ayon sa suspect, walang katotohanan ang paratang. Itinanggi rin niya ang pamamaril. Aniya, itinuro lang siya ng kanyang nakaaway sa lupa. Hindi po ako nagbibenta ng droga. Hindi po ako nagpaputok, mamay. Pinag-initan ako nila, yan ang totoo. Sinabi na ako ay nagtitinda ng droga, ako ay may baril. Kaya, siyempre, naniwala naman ng mga pulis. Doon po ako inoperate. Nang tanungin naman kung bakit siya nagtangkang tumakas, sabi niya, tumalon ako dahil ang pagkakaalam ko, kaaway, hindi mga pulis. Dahil kung alam kong pulis, ba't ako tatakbo? Hindi ako tatakbo dahil siyempre pulis yan. Tumangging magbigay ng pahayag ang kanyang asawa. Gayon din ang iba pang arestadong suspect. Nakadetain sila sa custodial facility ng Angono Municipal Police Station. Maharap sila sa patong-patong na kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, illegal possession of firearms and ammunition, at paglabag sa Omnibus Election Code. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 Oras. Hinostage ng isang lalaki ang kanyang mismong kapatid sa Tondo sa Maynila. Tumagal ng mahigit kalahating oras ang krimen. At nakatutok si Jonathan Andal. Armado ng kutsilyo, mahigpit ang kapit ng 30 anyos na sospek sa damit ng 28 anyos niyang kapatid sa Tondo, Maynila kahapon. Ang hinostage tila nakikiusap sa kanyang kuya. Ilang beses din niyang sinasalag ang winawasiwas na kutsilyo. Pumalibot na ang mga pulis Maynila pero ang sospek ipinasok pa sa eskinita ang kapatid. Inabot ng mahigit kalahating oras ang tensyonadong tagpong ito. Ang sabi po ng suspect natin ay susuko lamang po siya kung darating po yung kanyang magulang. Pagkadating po ng nanay niya ay agad po silang nag-iyakan. Sinuko na rin po niya ang kutsilyo at yun po ay sinurrender po niya ang kanyang sarili. Paliwanag ng sospek, nagawa niyang mang-hostage dahil ayaw siyang ihatid ng mga kapatid pa Quiapo kung saan sana siya nilipat na ng tirahan dahil may nagbabanta raw sa kanyang buhay sa kanilang lugar sa Tondo. Paano naman ako pag inano ako sa lugar namin, pinatay ako. Siyempre hindi nga po makaalis ng mag-isa dahil inaabangan na lang din po ako eh. Dahil po ang kapatid po niya ay nasa ospital po, nagbabantay po ng asawa niyang may sakit, ay hindi po siya maihahatid po sa Quiapo. Aminado ang sospek, nakadroga siya nang i-hostage ang kapatid. Nakagamit po. Ayon sa pulisya, walang tinamong sugat ang biktima pero desididong kasuhan ang kapatid. Gusto po nila bigyan ng leksyon yung kanilang kapatid.
Maharap ang suspect sa reklamong grave threat, grave coercion, alarms and scandal at illegal possession of bladed weapon. Nagsisisi naman daw ang suspect na ayon sa pulisya nakulong na umano dahil sa illegal na droga at robbery snatching. Oo naman po, syempre. Kapatid ko po pa yung nagawa ko ng ganun. Hingi ako ng sorry. Sana mapatawad ako ng kapatid ko. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Dahil tumangging mag-abogado para sa gobyerno ang Office of the Solicitor General, Department of Justice na ang kakatawan sa gobyerno sa habeas corpus petition sa Korte Suprema ng magkakapatid na Duterte. Tinanong ang palasyo kung papalitan ba ang Solgen na may koneksyon sa nakaraang administrasyon. Ang tugon nito sa pagtutok ni Salima Refran. Pero siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Yan ang sagot ng Malacanang sa pagtanggi ni Solicitor General Menardo Guevara na katawanin ang mga ahensyang pinasasagot sa petition for habeas corpus na inihain sa Korte Suprema ng ilan sa magkakapatid na Duterte kaugnay sa pag-aresto sa kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa sinumite kasing manifestation of recusal ng Office of the Solicitor General, iginit nito ang kanilang posisyon na walang jurisdiksyon ang International Criminal Court sa Pilipinas at gumagana ang justice system sa bansa. Kaya raw posibleng hindi maging epektibong kinatawa ng OSG ng mga respondent sa kaso. Kabilang dyan ang Department of Justice, DILG, PNP, Bureau of Immigration at AFP. Ang Solicitor General ang tumatayong abogado ng gobyerno at mga ahensya nito sa anumang kaso o legal na prosesong kinakaharap nito. Dahil tumanggi si Guevara na katawanin ng gobyerno sa habeas corpus petition ng mga Duterte, kailangang humanap ng ibang abogado ng gobyerno. It's very important, it's very significant to get another lawyer who is very competent and very effective in defending the causes of the government. Sa ngayon, ang Department of Justice na ang magsisilbing abogado ng pamahalaan sa kasong ito. We were given the authorization by the Executive Secretary to kami na sumagot. At okay na, nabigyan namin yung comment namin kahapon. Matatanda ang bago naging Solicitor General ng Administrasyong Marcos. Nagsilbi muna si Guevara bilang Justice Secretary ni Duterte. Founding partner din siya sa law firm na tinatag nila ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Nang tanungin kung papalitan ba si Guevara dahil sa kanyang ginawa, sabi ng Malacanang, wala pa pong napag-uusapan dyan dahil napakabago po talaga nito. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Guevara na nasa Pangulo na raw kung mananatili siya bilang Solgen o hindi. Anya, ang Office of the Solicitor General ay hindi lamang abogado ng pamahalaan, kundi tagapagtanggol rin ng karapatan ng mga mamamayan at naiintindihan raw ito ng Pangulo. Gate pa ni Guevara, maliit na bahagi lamang ang mga kaso ng habeas corpus sa daan-daan, kundi man libo-libong mahihirap na kasong hinahawakan ng OSG para sa pamahalaan. Mananatili raw si Guevara na in command sa mga kasong ito, liban na lang kung sabihan siya ng Pangulo na bumaba na sa pwesto. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Ang Rodrigo Roa Duterte. Naka-stretcher si Executive Secretary Salvador Medialdea nang ilabas sa pasilidad kung saan nakadetain si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maayos naman ang lagay ni Duterte base sa naunang pahayag ni Medialdea. Ang latest sa The Hague, the Netherlands. Tinutukan live ni Mariz Zumali. Mariz. Cora Morgan, Emil, magandang umaga mula pa rin dito sa The Hague, the Netherlands. Lalo na nga mas lumilinaw kung sino ang bubuo sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kinakaharap na reklamo na crimes against humanity dito sa International Criminal Court matapos nga i-nominate ng dating Pangulo si Attorney Nicholas Kaufman, ang British-Israeli lawyer na maging counsel o abogado ng dating Pangulo. At nasa ICC na raw
kung kukumpirmahin siya bilang counsel ng dating Pangulo. At kanina lamang ay inabutan natin si Attorney Kaufman na lumabas dito sa detention cell matapos nga niya bisitahin ang dating Pangulo. At ayon sa kanya ay kumpiyansa silang maa-acquit itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ibibigay nila ang strongest defense para sa kanya. At mag-file din daw sila ng mga necessary petitions bago pa ang nakatakdang confirmation of charges hearing sa September 23. At kumpiyansa rin daw silang mapapauwi as soon as possible itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte pabalik sa ating bansa. In various location in or around Davao. Maayos ang lagay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Scheveningen Prison sa huling pagbisita sa kanya ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea. He's in very high spirits. Medyo nakahabol na ng konting tulog. Gaano katagal po yung bisita ninyo? Siguro effectively mga 1 oras lang. Kasi maraming protocol na pagpasok, pero sumusunod tayo sa proseso nila. Pero sa panibagong pagbisita niya, tila si Medialdea ang sumama ang pakiramdam at inilabas sa detention facility na naka-stretcher. Nagsilbing guardian niya si Senador Robin Padilla sa ambulansya at sinamahan din ng mga taga-embahada ng Pilipinas. Sir, what happened to you? Nang tanungin ko kung ano ang nangyari, tikom ang bibig ng mga naroon. Bago nito, kahapon ay kinumpirma ni Medialdea na ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman ang itinalagang counsel sa ICC sa pinirmahang nomination ni Duterte. Taliwas naman sa mga naunang pahayag, nilinaw ni Attorney Harry Roque na hindi magiging bahagi ng defense team ni Duterte si Vice President Sara Duterte, na dadalaw lamang sa ama bilang next of kin o immediate family. Dahil sa saligang batas natin ay mayroong pagbabawal sa pag-practice ng propesyon. Hinihintay pa ang approval sa hiling na araw-araw na mabisita ni Vice President Sara ang dating Pangulo. Maging si Senador Robin Padilla, nag-apply din umanong mapahintulutang mabisita ang dating Pangulo para hingan ito ng abiso kung anong gagawin ng partido PDP laban sa kampanya. Alas 6 kagabi rito na magtipo ng ilang militante mula sa iba't ibang bahagi ng Europa. Mula ICC, nagmarcha sila papuntang detention facility. Giit nila ang hustisya para sa mga biktima ng extrajudicial killings. Ikaw ang office chairman? Hindi po. Emil, yun namang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mamataan natin na regular na bumibisita dito sa detention facility. At pagkatapos nga nung kanilang protesta sa Lon Von Reagan and Gorbachev nung Sabado, ay inaasahan na sila ulit ay magtitipon-tipon para sa isang malawakang rally sa darating na March 23 na mismong si Vice President Sara Duterte ang nag-imbita. At sinasabi sa atin na talagang manggagaling pa ang iba't ibang mga contingent ng mga taga-suporta niya mula sa iba't ibang panig dito sa Europa. At yan muna ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa The Hague, the Netherlands. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Mariz Umali. Posibleng tumestigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad na sina Edgar Matubato at Arturo Las Cañas. Dati na lang isiniwalat sa Senado ang papel umano ng dating Pangulo sa mga pagpatay sa Davao City. At nakatutok si Maki Pulido. Nabanggit sa inilabas na warrant of arrest ng International Criminal Court ang papel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang founder at pinuno ng Davao Death Squad o DDS. Isang grupo sa Davao na pumapatay umano ng mga kriminal sa lugar at matagal nang iniuugnay kay Duterte. Oras na umakyat sa trial ang mga akusasyon kay Duterte. Dalawang aminadong dating mga miyembro umano ng Davao Death Squad ang posibleng tumestigo laban sa kanya. Yan sina Edgar Matubato at dating pulis Davao na si Arturo Las Cañas. Si Edgar Matubato, self-confessed hitman, ikunento sa Senate hearing noong 2016 ang pagpatay niya mula 1998 hanggang 2013. Ang trabaho namin, ma'am, ay pumapatay ng mga kriminal katulad ng drug pusher, rapist, snatcher, ganyan ang pinapatay namin araw-araw ang pinapatay namin. Isa raw siya sa mga unang miyembro ng Lambada Boys na kalaunan ay tinawag ng Davao Death Squad na binuo umano ni dating Pangulo Rodrigo Duterte nung mayor siya ng Davao. Maraming inamin na pinatay si Matubato sa utos umano ni Duterte. Isa rito ang radio broadcaster na si June Pala. Kasi, bakit po? Parang binabakbakan siya sa radyo araw-araw, ma'am, araw-araw.
araw-araw. Kasali ako doon sa operation pero hindi ako umabot ng operation. Paano po pinatay si June Pala? Inambush, ma'am. Saan inambush? Sa papunta ng bahay Sa. niya. Nabanggit din ni Matubato ang isa umanong kidnapper na nahuli nila sa Sarangani at pinakain umano sa buwaya. Hindi ko alam, ma'am, ang pangalan. Basta dinala namin tapos pinatay namin. Pero ang pagpatay, hindi na ginamitan ng dahas, ng baril, ng ano. Pinakain namin ng buwaya doon. Saan? Sa Kapatagan, ma'am. Si Arturo Las Cañas, dating pulis Davao, ang team leader ng Davao Death Squad. Dahil daw sa takot na unang itinanggi ni Las Cañas ang testimonya ni Matubato noong 2016. Pero noong 2017, lumutang para kumpirmahin ang pagpatay ng DDS sa utos umano ni Duterte. Isa raw sa unang naging misyon niya noon ang pagpatay sa umano'y drug lord sa Davao na si Alan Cancio. Dito nag-umpisa ang Davao Death Squad dahil po may iniwan kaming note na ito huwag pamarisan, and then nakalagay doon, Davao Death Squad. Ito po ang umpisa. Sabi ni Las Cañas, binibigyan sila ng hanggang 100,000 peso reward sa bawat taong pinapatay nila. Sa lahat po mga ginagawa naming pagpatay sa Davao City, ilibing man o itapon namin sa laot, ito po ay binabayaran kami ni Mayor Rody Duterte. Kadalasan 20,000, minsan 50,000, at depende po sa status ng target, minsan 100,000. Kinatigan din niya ang kwento ni Matubato ng pagpatay sa broadcaster na si June Pala kung saan nakatanggap daw siya ng malaking pabuya mula kay Duterte. Sinabi ni Mayor Rody sa akin ang 1 million. Sabi niya 1 million. Tinanggap ko at sabi ko, salamat sir. And then umalis ako. Dati nang sinabi ni Duterte na nagsisinungaling si Matubato na hindi raw niya personal na kilala. Si Las Cañas naman tinawag niya noong mapaggawa ng kwento at anyay siraulo. Pero nang humarap noon sa pagdinig ng Senado noong isang taon, merong inamin ang dating Pangulo. I can make the confession now if you want. Mr. Chair. Talagang niyayari ko. Meron akong death squad, pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang gangster, utusan ko. Patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Sa report ng The New York Times noong 2017, nasa kustodiya na raw ng ICC o International Criminal Court si Las Cañas. Ang isinumeteng affidavit ni Las Cañas, tinanggap na ng ICC at si Las Cañas binigyan umano ng limited immunity deal. Ibig sabihin, hindi gagamitin ang mga ibubunyag niya para litisin siya. Si Matubato naman inulat ng New York Times na ng ibang bansa na nitong Enero 2025 gamit ang ibang pangalan sa tulong ng isang pribadong organisasyon. Sa pagkakaalam ni Attorney Cristina Conti, nasa kustodiya na rin ngayon si Matubato ng ICC Victims and Witnesses, ang ICC unit na nagbibigay proteksyon sa mga testigo. Mahalaga raw ang magiging testimonya ni Matubato at Las Cañas sa pag-ugnay kay Duterte sa Davao Death Squad. Tangi yung mga nasa loob lang ng organisasyon ang pwedeng makapagsabi kung anong itsura ba talaga ng Davao Death Squad. Pareho itong si Matubato at si Las Cañas na maituturing na insider witness. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Kahit hindi pa nahahatulan, pwede nang i-freeze ang assets o ari-arian ng isang nililitis ng International Criminal Court para matiyak na may pambayad na danyos para sa mga biktima. Bagamat may komplikasyon ito sa mga bansang hindi na miyembro ng ICC, may legal na paraan ayon sa Malacanang para ipatupad ang freeze order. Nakatutok si Ian Cruz. In principle, it is the person declared guilty who has to compensate for his or her responsibility in the commission of the crimes. Dahil ang isang nahatulang guilty ng International Criminal Court o ICC ang responsableng magbayad sa mga biktima, kahit gumugulong pa lang ang kanyang kaso ay may hakbang ng i-freeze ang asset o ari-arian ng isang suspect. Base sa website ng ICC,
Ang Office of the Prosecutor o OTP ang kakalap ng financial information ng isang suspect sa simula pa lang ng pagdinig. Kapag naglabas ng warrant of arrest o summons to appear, maaaring maglabas ng request para sa identification, tracing at freezing ng property at assets ng suspect. Ang registry naman o yung gumagawa ng non-judicial functions ng ICC ang responsable para mahanap at ma-recover ang asset ng nililitis at magre-request ng tulong sa mga estado at intergovernmental organizations para mabawi yan. Pero may komplikasyon kapag hindi saklaw ng Rome Statute ang bansa kung saan ire-request ang pag-freeze ng asset ng akusado. Ayon kay Attorney Gilbert Andres, isa sa 5 Pilipinong abogado sa list of counsel ng ICC. This asset, when it's in the Philippines, it needs the cooperation ng Philippine domestic authorities. If it's outside, kung hindi yan non-state party, hindi yan obligated to cooperate under the Rome Statute. Pero kung may political will umano ang gobyerno, may legal na paraan pa rin para maipatupad ang freeze order kung hingi ng ICC, sabi ng palasyo. Kung ito po ay magkakaroon man ng issue or magbibigay ng order ang ICC, ituturo po natin, ibibigay po natin to sa dapat sa AMLAC kung kinakailangan po. Hindi ba ito nangangahulugan ng pakikipagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas sa ICC? Kaya nga po ibabato natin sa AMLAC. But AMLAC is under the Philippine government. Yes, but if there's a need for that, ang AMLAC walang sinisino. So kung kinakailangan po, para po mabigyan ng reparation, damages, kung sino man ang masasabing na biktima, din kailangan pong ibigay ang hustisya. Git naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, maliban sa walang legal na basihan para sa freeze order, wala rin daw ipi-freeze dahil mahirap ang dating Pangulo. Sa huling SALN na inilabas sa publiko noong 2017, may net worth na mahigit 28 million pesos ang dating Pangulo. Hindi na isinapubliko ang mga huling SALN niya. Ayon naman sa ICC, madalas sa lawak ng naganap na krimen, hindi sapat ang mga nababawing asset ng akusado. Pero may trust fund naman daw ang korte na maaring gamitin para sa iba't ibang anyo ng suporta para sa mga biktima. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso at first time na maghahatid ng latest sa showbiz happenings. Walang iba kundi si Sparkle Star at isa sa cast ng upcoming Kapuso series na Cruz vs. Cruz, si Lexie Gonzalez. Lexie. Thank you, Miss Vicky, and good evening mga kapuso. Undeniably talented si Sparkle Star Khalil Ramos na nasa-showcase ang husay sa pag-arte at pagganta, mapateatro man o big screen. Busy rin ang kanyang girlfriend na si Gabby Garcia, kaya isang summer trip ang pinaplano ngayon ng magkasintahan. Makichika kay Lars Santiago. Sabay tayo, aaho. Umani ng masigabong palakpakan at papuri si Khalil Ramos sa ipinakita niyang husay sa pagganap sa bagong stage musical na Liwanag sa Dilim. Pakinggan sa iyong puso ang sigaw na natin. Posible! Di lang nagpawaw sa pag-arte si Khalil, hinangaan din ang kanyang pag-awit sa mga hit song ni Rico Blanco. I'll be by your side, forever by your side. Halos iisa ang tanong kay Khalil ng mga tao. Paano nga ba niya kinaya ang mahihirap at mapaghamong awitin? Kailangan talagang batakin yung range. Magmula December pa lang, Tito Lar, talagang nag-ensayo ako ng gusto. Sobrang blessed din ako na yung cast actually very matulungin sila. Sila Teacher Lani, may mga vocal teachers kasi na parte din ng cast. So tinutulungan nila ako. Pagkatapos sa teatro, kagabi ay sa pelikula naman nagpakita ng husay sa pag-arte si Khalil. Idinaos ang premiere para sa pelikula niyang All Saints Day, kung saan kasama niya si Romnick Sarmenta. Super salamat sa lahat ng blessings talaga this year. Sunod-sunod,
And I'm just, very happy na I get to continue doing what I love doing, which is storytelling. And ayun na nga, parte po ako ng pelikulang All Saints Day. Nanghihinayang lang si Khalil na hindi nakarating ang nobyang si Gabby Garcia sa premiere night dahil abala ito sa taping ng Encantadia Chronicles Sangre. Nasa Bataan nga po ngayon, sabi ko nga kung maaga ka sana matapos, habol ka na lang. Kaso nandun pa rin siya, Tito Lorenzo. Pero happy kami na parehas kaming busy. We'll find time na lang to come again here to watch it. At dahil sobrang naging abala sa kanya-kanyang trabaho, sina Khalil at Gabby, mula nang pumasok ang taong ito, gusto naman daw nilang magkaroon ng oras para makapagbakasyon. Parang namimiss namin mag-beach. Lalo ngayon kasi ang init na, di ba? Isa sa mga paborito talaga namin, Siargao, Palawan. So, kung magkaroon ng time, sana makalipad kami doon. Pero kung hindi, siguro kahit yung mga malalapit lang, Batangas, La Union. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening.